What's up supladitas? Good morning, good day. Ngayon, share ko lang sa inyo. May nagregalo sa atin ng power cam. So, tingnan natin kung anong magiging epekto dito kay Maxine. So, pupunta tayo ngayon sa Liano Garage. Doon natin papa-install. Second hand lang naman to. Thank you kay Power Mac. Si Power Mac yung isa sa mga nakakasama natin sa ride. Nag-upgrade na kasi siya. So, inano lang natin na binigay niya sa atin yung yung pinagpalitan niya na power cam. Susubukan natin kung ano mag-e-epekto dito. First upgrade siguro natin dito kay hindi naman first upgrade kasi nag-upgrade tayo ng panggilid. So dito sa yun lang muna. Titingnan natin kung masasatisfy tayo or tingnan natin kung ano ba difference ng power cam na yan doon sa stock cam. Tingnan natin mamaya yung lift niya, yung mga ganun. So samahan niyo ako sa Pladitas. Tara. Ito na tayo sa Liano Garage. Difference ba ng sa lift ng stock tsaka ng Mas mataas lang to 5.7 natin. kaysa sa stock? 5.7, 5.6. Advantage nun sa dulo. Lulo. Pero ito kasi minsan, depende pa rin sa tuning. May harap kasi ito naman gusto magana ng bola. Gusto mo nagtigas ng spring. napa-install na natin yung power cam. Mas naging aggressive yung takbo ni Maxine. Tapos kasi
parang nanghihingi siya ng ano, matagal yung take off niya. So parang nanghihingi siya ng magaan na bola. Pero okay naman ako kasi naka 11 grams ako na ano, naka 11 grams ako na bola, fly ball. Tapos hindi ko matandaan kung ano yung clutch spring ko. Ano lang yung take off niya, pero natutuwa ako kasi yung parang ano siya, pag tumatakbo siya, tapos pag tumungtong ng 60 yung takbo mo, para biglang may kumikick in. Parang sa Honda, ano siya, parang bumibitek. Ayun o, parang mabagal yung ano niya, yung gumagapang siya kumbaga. So adjustment lang siguro sa panggilid. Pero sa pansin ko lang sa kanya, pag nag-i-start, parang ganun din sa ano ko, sa kotse na ano, humihinga siya. Yung biglang pag siya dyan, normal, tapos biglang parang gaganon siya, na parang bibilis bigla yung rhythm. Tapos isa pa sa napansin ko sa kanya, nag-iba yung tunog. Kasi iba na yung interval ng ano niya eh. So, parang halimbawa dati, kung dati dug 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 dug, parang nung nag-power cam na dug 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 dug. Kasi ganun din napansin ko sa sniper ko nung pinaka ano yun eh, nung pinalitan ng cams eh, dug 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 dug, bumilis yung ano niya, yung rhythm ng tunog. Bolt on. So salamat sa Liano Garage, salamat kay Papa Jordan. Siguro i-enjoy ko muna to, saka ako mag-titimpla uli ng ano, panggilid. Manghihingi siya, talaga may adjustment siya na ano eh. Mararamdaman mo, feel mo yung ano, na-feel ko talaga yung changes na sa takbo niya. Kasi parang may fear na ako biglang kumikick in. Kasi dati nawala na yun doon sa ano ko eh, parang normal na ano, smooth lang eh. Ito biglang bibigyan ka ng ano eh, pag pumipiga ka, may biglang bibitaw. Hindi siya, hindi ko alam kung parang BBI yun, pero hindi eh. Salamat kay ano, kay Power Mac. Though hindi natin nagamit yung ano niya, yung power cam. So nagkaroon din tayo ng chance na magpalit. Hindi natin nagamit kasi yung niregalo sa atin yung power cam na nakalagay. Pinagpalit kasi siya ng power cam sa kanyang Aerox. Separasang naman pala yun. Kaso nung binuksan ko, ayun, stock pala nung, yung pala yung stock nung ano niya, Aerox Vito niya. Buti na nandun tayo sa ano, sa shop. Meron binibenta yung Liano Garage, kaya doon tayo nakakabili. Anyway, salamat kay Power Mac. I appreciate yung ano niya, yung gesture na ambutan niya tayo ng kanyang ano, ng kanyang pinagpalitan. Thank you sa Vladitas. So kung balak niyo mag power cam, sigurado may changes. Kung hindi naman kayo balak yung hardcore na magkakarga, okay na to, power cam. Pupunta ulit tayo ngayon kay Liano Garage. Papatono natin yung panggilid kasi nung pinakabit natin yung power cam, naka TSMP muffler ako nun. Nagpalit ako ng ano, mahaba yung primera niya. Nung pinakabit natin yung power cam natin, ang haba nung primera, gumagapang siya. Tapos parang kikik yung ano niya sa 60, kumikik. Tapos ngayon nagpalit tayo ng muffler from TSMP. Parang mas lalong lumayo yung ano niya, yung gapang niya. Balik ulit tayo ngayon sa Liano Garage. Ipagpapatuloy natin yung pagtotono dito kay Maxine. Una, nagpalit tayo ng power cam, hindi tayo nagpalit ng panggilid. Yung takbo natin, yan, ganito, ayan o, umaano siya, ayan, tapos sa palo ng 60 doon siya bibilis, ganito siya. So nagpalit tayo ng 910 na bola, tapos 1.5 na clutch spring, tapos 1.2 na center spring. Pero halos nagbago naman yung performance, pero halos ganun pa rin. Hindi malakas yung arangkada niya. So kumikik lang yung ano niya sa 60 or 70. So ngayon, totoo na ulit tayo. Mag-ayon sa tuner ng Liano Garage, bababa pa tayo ng bola.
So tingnan natin kung anong mangyayari after nun. Nandun yung ano pagpatak ng 60 parang ang bilis na niya, pabilis na siya ng pabilis ng sobra. Na parang yung dati may sa stock kasi yung dati kong set wala, smooth lang siya. Eto parang biglang sobrang may adrenaline, parang ganon. Kung i-ano ko siya, kung i-describe ko. Ngayon sana mamakuha na natin yung yung sa 9.8. Doon nagtanong din ako doon kay Mac kung ano yung set niya nun. Sabi niya naka 9.8 daw siya nung naka power cam siya. So sana magbago yung takbo pa, mas lalong mag-improve. Kasi okay naman kung tutusin, improve. Tapos isa pa pala yun sa niya, lumakas agad. Syempre kung gano'n naman kung mabilis ka, talagang mag-ano yung sa gas. Hindi siya ganun ka-powerful sa sa pasalong. Parang kumukuha muna siya ng buwelo Parang kumukuha muna siya ng buwelo, saka siya magkikik. Siyempre ibang iba naman yung takbo niya sa stock, pero may improve pa. Medyo lumakas lang tayo sa nagbago lang yung gas consumption natin. Kung dati 30, naglalaro ako sa 30-31 sa city driving, ngayon naglalaro ako sa 28, 27. Medyo napansin ko lang dito sa power cam, medyo mahirap ding i-tune ito yung panggilid. Sila na mag-iiba yung timbang ko. So bigat sa ibang magagano, okay lang kagad, kuha agad. Sa akin hindi pa. So dito na tayo sa Soliano Garage. Uy, sarado pa. Sarado pa sila. Ayun, supladitos na problema tayo dun sa CRP bolt-on cam na in-install sa atin. Kasi yun nga, medyo may delay siya. So napagtanto nung nagkabit sa atin, nung mekaniko, nung tuner na nagkabit, na aaring merong factory defect yung yung CRP na kinabit sa atin. Kaya nauwi tayo sa RS8 na bolt-on stage 1 cam. Kasi experience ko doon sa CRP, talagang yun nga, nakatulad na banggit ko sa inyo, kailangan niya munang pumalo ng 60 bago mag-kick yung bilis niya. So etong RS8 okay naman. Tapos ang nilagay na bola nung una 8-11, tapos bawas isang bola, okay naman siya, happy naman ako. So ginawa ko naman, nag-try akong bumili kasi ako ng CVT set tsaka bell. Try natin ng mag pulley set, although kasi natatakot ako sa pulley set kasi syempre naglo-long drive tayo, naman tayo ni Mac na okay naman, nabubiyahe niya na malayo. So try natin. So hanggang dito lang muna, supladitos. Sana kahit pa paano nakatulong sa inyo, magkaroon kayo ng idea ano yung gagawin nyo sa Maxine nyo. Although luma naman ito si Maxine, version 1 pa to ng NMAX. Maraming salamat, supladitos. Bye bye.